Malapit na ang 2025 PVL Rookie Draft at habang tumataas ang excitement, kapansin-pansin ang pagkawala ng ilang malalaking pangalan na inaasahan na sasali na sa Pro League. Pero sino ang nagpasyang huwag sumali o ipagpaliban ang kanilang pagpaparehistro sa draft ngayong taon? Kaya susuriin natin kung bakit ang ilan sa mga brightest star mula sa mga hanay ng kolehiyo ay nagpasyang laktawan ang draft ngayong taon. Bakit nga ba? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Ilang kilalang pangalan mula sa hanay ng kolehiyo ang nagpasyang laktawan ng mga aktibidad ng draft ngayong taon upang galugarin ang mga oportunidad sa ibang lugar o upang maglaro ng kahit isang taon pa sa kanika nilang mga kupunan sa kolehiyo. At bilang paghahanda sa pangalawang draft ng liga, narito ang ilan sa mga brightest star na nagpasyang huwag na muna isama ang kanilang mga pangalan sa paligsahan ngayong taon. Una, ang pinaka nakakagulat sa hindi pagsama sa ibang mga ka-teammate niya. Walang iba kundi ang star player na si Alyssa Solomon, ang 23 years old, 6'2" na powerhouse na galing sa National U. 2 times best opposite spiker at season 85 finals MVP ay nag-iiwan sa Lady Bulldogs bilang isang 3-time UAAP champion at naghahangad na sundan ang mga yapak ng isa pang dakilang National U na si Jaja Santiago sa ibang bansa. Kaya di siya muna nagpa-draft dahil hinahabol ni Solomon ang mga oportunidad sa international. Kung maaalala natin, minsan na rin itong nag-apply sa Kubo, kaso nga lang, ito ay naantala dahil sa regulasyon sa UAAP. At nalaman lang din natin na mayroon pang nagka-interes pa na ibang bansa upang kunin ang kanyang serbisyo, pero di nito sinabi kung anong bansang ito. Pero ang tanong, babalik kaya siya sa PVL balang araw? Malalaman lang din natin yan sa takdang panahon. Pero sa ngayon, nais nating maabot ang suporta kay Alyssa para sa kanyang bagong karera sa international. Pero hindi lahat ay aalis sa collegiate scene. Katulad na lamang ni Lams Lamina, ang kamangha-manghang playmaker ng National U ay mananatili pa rin sa kupunan. Ang 23 years old na setter ay nagpasyang maglalaro pa ng isang taon sa National U sa UAAP Season 88. Ang 2 times best setter na ito ay nakatuon sa isang 3-peat championship kasama ang kanyang kupunan. Ang kanyang championship caliber playmaking sa nakalipas na ilang UAAP season ay nagbigay din sa kanya ng unang Alas Pilipinas call-up kasama ang mga kapwa NU standout na sina Solomon, draft applicant at 3-time UAAP MVP Bella Belen at season 87 finals MVP Vanji Alinso. Pag-usapan naman natin ang kamangha-manghang si Detdet Pipito, ang 2 times UAAP Best Libero mula sa UST, ay inuna na muna ang kanyang pag-aaral. Binabalanse niya ang kanyang pag-aaral at ang paglalaro ng volleyball, matapos ipagtanggol ang kanyang undergraduate thesis at pagtatrabaho sa kanyang on-the-job training bilang isang elementary education major. Itinuturing ni Pipito na pinakamagandang maglaro ng kahit isa pang season pa sa UAAP sa susunod na taon. Pero minsan na rin hindi ito naging sigurado kung ang pananatili sa Espanya ay magiging pinakamagandang calling para sa kanya sa hinaharap. Kaya mas pinili niya na lang maglaro ng isa pang season para habulin ang elusive UAAP Championship para gabaryan pa ang mga batang tigre. Ngayon, wala na ang kanyang mahigpit na karibal at the same time, matalik niyang kaibigan na si Belen. Baka ito na rin ang pagkakataon ng kanyang kupunan na makakuha ng inaasam-asam na kampiyonato, isang patunay ng kanyang dedikasyon sa loob at labas ng court. Siyempre, hindi malilimutang pangalan, Ninya Itang ng University of the Philippines ay lumulutang din sa mga usapan kung sino ang nasa pool ng mga draftees ngayong taon. Ang kanyang hat-trick ng second best middle blocker nods na nangangahulugang panalo sa award sa bawat UAAP season na nilalaro niya hanggang ngayon ay ginawa siyang isang shoe-in at maging isang prospective first rounder. Halos katulad ito ng landas ni Thea Gagate, ang number 1 pick noong nakaraang taon, na nanalo ng 3 first best middle blocker plums bago iwanan ang kanyang ika-4 na taon at mag-apply para sa draft.
Ngunit sa kaso ni Itang, una niyang itutuon ang kanyang paningin sa pangunguna sa isang retooled Fighting Maroons pabalik sa Final Four sa Season 88 pagkatapos mahulog ng isang pwesto ngayong taon. Kaya ayon, ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa college volleyball ay nagpa siyang ipagpaliban o laktawan ang 2025 PVL Rookie Draft. Isang patunay ito ng kanilang magkakaibang mga layunin at ambisyon. Habang mamimiss natin silang makita sa draft ngayong taon, ipinapakita ng kanilang mga desisyon ang mga kapanapanabik na landas na tinatahak ng mga mahuhusay na atletang ito. Pero ano sa palagay nyo ang mga desisyon nilang ito? Dapat lang ba? Ano sa tingin mo? One, two. Ready, 1, 2, 3. Hazue, 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 yeah, yeah, yeah. Hazue, 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 yeah, yeah, yeah. Jump a book, jump a book, jump a booga, booga, book.